Hello po, kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong nangyayari po na madalas natin makita sa, siyempre sa YouTube, yung SMNI, di ba? Na yung prayer rally po nila sa kay Pastor Kibuloy at kasama na rin po mga Duterte, di ba? Ngayon, nagtatanong po ang mga kababayan natin na nandun po sa rally. Bakit daw po hindi man lang sila, binabalita ng mga malalaking media ng ating bansa? Bakit wala raw po sila ron? Wala man lang, nagko-cover ng rally ni Pastor Kibuloy, di ba? Bakit kaya? Dahil sabi nila, di umano, di ba? Kahit si Sas mismo, di ba? Sinabi ni Sas nung sa kanyang mga vlog na di umano ang mga media natin ay may pondo na nakukuha di umano, may mga extraordinary daw na nanggagaling sa kamera, di ba? Baka wala naman kayong binibigay na pera sa mga malaking media natin, sa mga reporter natin. Pastor Kibuloy. Hindi nga kayo pupuntahan diyan kung hindi kayo nagbibigay ng mga pasobre man lang, di ba? Yun ang sinasabi daw po di umano nila Kahit yung ibang mga nagsasabi din na tumatanggap din daw, may nagbibigay din daw galing sa taas. Para sila lang laging ibabalita, di umano, di ba? Nakakalungkot lang yun. At least may YouTube. Yun lang kagandahan, may YouTube. Kahit hindi binabalita ng malalaking media ang nagaganap sa rally, ng prayer rally na kay Pastor Kibuloy at kasama na rin ng mga Duterte, di ba? Ito po, pakinggan po natin ang ating mga kababayan bago nating pakinggan. Nagpapasalamat muna ako mga katambay dito sa ating maliit na channel na kahit papaano nagustuhan niyo po ang Tambayang Makabayan sa YouTube at ganoon din po sa TikTok, Tambayang Makabayan, ang komento ni Kamano, di ba? Thank you po sa inyo lahat. Ito po, pakinggan po natin ang ating mga kababayan doon sa prayer rally na nagaganap po. Ilang araw na po. Pero wala raw nakikita malalaking media na nagko-cover sa kanila. Ito po. Abuso sa kapangyarihan ng kasalukuyang administrasyon sa mga Pilipino, kabilang na ang isyu ng korupsyon, banta sa national security, kaliwat ka ng taas presyo ng bilihin at marami pang iba. Kasabay nito ay kinwestiyon din ng ilan sa ating mga kababayan ang pananahimik ng mainstream media sa mabibigat na isyu na kinakaharap ng ating bansa. Kaya nga po, no, na nakapagtataka na bakit walang mga mainstream media na nagko-cover po sa ating peaceful prayer rally dito sa ikalimang araw, no, na ginagawa po. Kasi kung sa mga mahakaliwang grupo na nagrarally kahit saang lugar, pinupuntahan, dinudumog ng media, bakit dito sa napaka-peaceful at magandang hangarin na prayer rally hindi nyo kino-cover? So, ito po ang pang-limang araw ng prayer rally ng laban kasama ang bayan. At mapapansin natin na walang mainstream media ang pumupunta dito upang i-cover at upang ipaabot sa taong bayan ang panawagan ng prayer rally na ito. Nasaan kaya ang ibang mga media? Meron akong kausap na media man kahapon. Sabi ko, alam nyo ba na dapat kayong lahat ay nasa liwasang Bonifacio? Bakit sila kailangan nandito? Dahil ang ginagawa sa SMNI ay testing ground ng mga politiko kung paano bubusalan ang mga media. Ayon naman sa dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis, malinaw na ang mga isyu ng bansa kagaya ng korupsyon, panunupil sa malayang pamamahayag at iba pa ay wala sa interes ng mainstream media. Anya, tanging negosyo lamang ang mahalaga sa mga ito. Obvious naman na ang mainstream media hindi nila na-appreciate ang pagtitipon na ito sapagkat ang interes nila ay negosyo, hindi yung para sa taong bayan. Ito ay isang pagtitipon para sa mamamayan. Pagtitipon ito para ang taong bayan ay magkaroon ng sariling pagkamulat. Ibig sabihin, hindi ito ang nakikita ng mainstream media na pagmumulat ng kanilang negosyo. Dagdag pa ni Ka Eric,
Siyempre po, mga katamay, mismo ka Eric na pala nagsimula at siya na nagsabi na ang mga malalaking media natin sa ating bansa, negosyo. Mismo si Ka Eric nagsabi, negosyo raw eh. Sa tingin ni Kamanong, walang negosyo kasi nagaganap sa SMNI, di ba? Dahil kayo na mismo nagsabi, Ka Eric, na negosyo ang mainstream media natin, lalo yung malalaki, di ba? Dahil yung inuulit ko nga po, mga katambay, mismong sinabi ni Sas, di ba, sa kanyang mga vlog, na meron po daw, di umano yan, na extraordinary sa kamera. Meron silang mga budget, di ba? Di umano. Di ba? Saka negosyante po yan eh. Nakita niyo po ang kamera, di ba? Nung kanilang ipinupus ang Chacha, ang PI, ang People Initiative na yan, di ba? Magkano po, di umano, ang ginagastos ng kamera sa mainstream media doon sa kanilang advertise o commercial? Ilang daang milyon po ang binayad po nila ron. Di ba? Kaya yung sinasabi ni Ka Eric na negosyo, yun po yun. Business po. Talagang business po ang mainstream media po natin, mga tambay. Kasi hindi po yan magpapangsyon at hindi po yan magtutuloy-tuloy kung yan po hindi kumikita. Di ba? Pinagkakakitaan po talaga yan. Tingnan nyo po, pati po mga reporter, di umano, ang yayaman. Di ba ang reporter natin? Grabe kayayaman ng mga reporter, karamihan. Hindi naman siguro lahat, pero mas marami mayaman, di ba? Yung iba, may mga di umano, mga sports car pa ang mga sasakyan. At ilan ang bahay, di ba? And yumayaman po sa pagiging media, anchor, di ba? Karamihan, mga anchor, di ba? Mismo si Ka Eric na sa bibig niya nagsabi, di ba? Negosyo, di ba? Kung gusto mo ibalita ka, magbigay ka, di umano, ng pera. Di ba? Tingnan niyo yung Kongreso. Sinasabi na di umano may pondo ang mga media. Sinasabi nila. Di mo, laging laman ng balita. Di ba? Ang pamahalaan natin ngayon, laging laman ng balita. Hindi nawawala sa balita ang pamahalaan natin ngayon. Di ba? Kahit umalis at umuwi, lagi nasa balita. Di ba? At least, yung pera ng taong bayan, pera ng taong bayan nagagamit po sa di umano sa mga media, ang pera natin, niwawaldas daw di umano ang pera natin, di ba? Ganyan ang ginagawa nila ngayon di ba? Sa kamera, ubusan ng pera. 12 buwan, hihintayin, may pera na naman ulit siya, may budget na naman di ba? Sa loob ng 12 buwan. Yan po trabaho di ba? Hearing din ang hearing sa Senado, nagwawaldas din daw di umano ng pera doon. 12 buwan yun, di ba? Pero ang problema ng ating bayan, di ba? Korupsyon, ang laki. Inflation ng pagkain, ang laki. Inflation ng walang trabaho, ang laki. Tapos, walang mapapagtrabahuhan dahil kulang na kulang tayo sa local businesses natin. Walang mapasukan ng ating mga kababayan, di ba? Inaasa na lang natin ng ating gobyerno, ang ating bansa sa mga dayuhan, mamumuhunan sa atin, di ba? Kaya yung mga Pilipino, ang second choice na lang nila o first choice, makapunta sa ibang bansa. Diba? Napakarami natin mga Pilipino na ibang bansa na lang inaasahan dahil wala na tayong maasahan sa ating bansa. Kasi nga, yung pondo natin nasasayang, di ba? Nauubos ang ating pondo, di ba? Tapos, yan, nakita nyo po, napakarami ng Pilipino ang nagiging simpati o nakikiisa sa mga paglaban po, ang paikibaka o paikipaglaban na SMNI dahil binubusalan po ang mga media. Kaya nga sabi ni Ka Eric itong ginagawa nila para sa lahat ito dahil media po yung SMNI, di ba? Ngayon, ayaw makiisa ng mga network, lalo yung mga mainstream media. Media rin sila. Paano kung dumating panahon busalan din sila? Di ba? Kaya lang, hindi mangyayari yun, mga katambay. Nabubusalan sila. Kakampi Kakampi. Di ba? Mahirap mong busalan yung kakampi. Sila kasi, lumalabas ngayon, hindi na nila kakampi ng SMNI. Ang gobyerno ngayon, sila na kalaban. Yung mga malalaking media na bumabanat di umano sa dating sa Pangulong Marcos, ngayon kakampi na nila di umano. Yung po yung Ka Eric, nakakalungkot. Talagang gano'n po Ka Eric, ang labanan po sa media sa ating bansa. Sabi nila, pera-pera na po ngayon. Pera-pera na. At ang sinasabi rin ng mga eksperto,
ang Pilipinas ngayon at ang administrasyon kayang magwaldas at mag-ubos ng pera para sa kanilang kapakanan. Yun ang sabi ng mga Pilipino. Di umano. Yan lang po mga tambay ang ating komento kung bakit hindi nakikita sa rally ng prayer meeting o prayer rally ang mainstream media ni Pastor Kibuloy. Alam na natin ang kasagutan. Hindi ko na sinabi. Paalam po. Mahalin pa rin natin ating bansa. Tiis-tiis lang. May pag-asa pang makabawi at makabangon tayo muli. Paalam. Ingatan nawa.